It's 10:50 na po ng gabi dito sa Pilipinas. Ricky Rivera po sa totoo lang. Ano pong kahihinatnan nito pong anti-corruption campaign ng pamahalaan? Bakit natin na itatanong ngayon? Sapagkat ito po mga star witness, ika nga, ng pamahalaan ay unti-unti na pong umaatras. Ang una po dyan ay yung Henry Alcantara, yung District Director po ng Bulacan, at yung Bryce po, no, na una pong nagchuchu dun sa kanyang mga yung dyan sa mga kanyang mga kasamahan diyan at yung mga kasapakat ng mga politiko. So, nagsampa po sila ng counter affidavit na kanilang pinabubulaanan yung kanilang mga unang naipahayag, no? So, yan po yung tatalakayin natin ngayon. Anong epekto niyan? Ang epekto po niyan kapag hindi pa rin po napatunayan ng pamahalaan ito, lalo na nag-administrasyon ni Bongbong Marcos, ni BBM, na may mananagot talaga ng tuluyan dito po sa naganap na pandarambong at pagnakawan, kapag wala pa ho yan talaga, ay hindi na ho natin makokorek talaga yung tuloy-tuloy na pagbaksak ng public trust, no? I'm not referring to the rating of the president, ano po. I'm referring to the public trust behind institutions of governance dito po sa ating bansa. Ibig sabihin, yung executive department, no? Napaka seryoso po niyan at napaka-delikado, sapagkat yung ating executive department, siya po ang pinakamalaking sangay ng ating pamahalaan na nag-implement ng mga programang tayo po naman ay nakikinabang. Kapag yung trust ng public ay talagang sumadsad at sumasadsad na, no, sangayon sa mga surveys, ay napakahirap po nitong i-recover. Napakahirap. Kung nakikita ang pamahalaan na madali iyan, good luck, no? Pero sa karanasan po natin sa komunikasyon, it will take years, no, bago natin talaga maipagana itong tiwala. Ang tino kasi ng Malacanang dyan, gagana ang tiwala kung mag-improve ang ekonomiya, no? Kung gagawa sila ng mga programa na direct na makikinabang at makakapaglago ng kabuhayan ng mga ordinaryong Pilipino, yun po yung kanilang sinasandigan, no, na paniniwala na kapag iyan po ay nagawa, maaring unti-unting bumalik yung public trust. Ang problema ko kasi natin dito, isang tanong, paano po ipagkakatiwala yung kapangyarihan sa mga namumuno ngayon, given the fact na ang kanilang utak, yung mindset nila, yung pamahalaan ay gawin nilang personal bank account o personal nilang mga bangko, no? Yan po yung marami na hintakutan ngayon, lalo na ako, aminin ko sa inyo. Ako po isa sa mga nag-aalanganin, talagang malakas at mataas yung ang aking pag-aalala ngayon. Sapagkat hindi mo natin sigurado kung saan tutungo itong lahat. Napaka-bibilis ng mga pangyayari at napaka-fluid ng sitwasyon, no, na dahil nakakita ng oportunidad itong mga grupong sumasalungat dito sa administrasyon ni BBM, ay unti-unti sila nagko-consolidate, no? Gayun din naman ang pamahalaan, ready sila. Sa tingin ko, ready sila na bakahin itong mga to, no? At wag mawala yung kapangyarihan o yung timon ng pamahalaan mula sa PBBM administration tungo dun sa mga grupo, no? Nakita niyo naman yung mga nakaraang araw ay may mga hulihan na nangyari at may mga opisyalis ng Armed Forces of the Philippines katulad ni Colonel Mongao na inirelieve sa kanilang mga pwesto. Ibig sabihin yan, mukhang nagiging totoo yung sinasabi ni dating Senador Antonio Trillanes IV
na may mga ongoing efforts ngayon na palitan itong liderato ng ating pamahalaan. No? Sa gana pong akin, ako kung personal po ninyo kung tatanungin, in an ideal situation, if this democracy is strong enough sana, magandang mag-propose ng ganyan eh. Halimbawa, kung yung ekonomiya po natin ay hindi sumasadsad at kahit na anong political outcome ang gawin natin ay hindi maapektuhan yung business community, well and good. Ako, pabor ako na, magkaroon talaga ng change of leadership. Ang problema mo, yung nangyayari yung ngayon sa atin ngayon, naka-tie up dun sa political situation. No? For example, kung ikaw ay businessman, no, paano ka mag-i-increase ng investment mo? Ano ang plano mo ngayon this 2026 up to 2028 for example? No? Tuloy ba yung ihintayin mong humupa itong gulo? Yung karamihan siyempre maghihintay ng paghupa ng gulo. O anong ibig sabihin yan? Pag sinabi mong maghihintay sila, gaano ang paghihintay? Hanggang kailan? Hanggang kailan po yung paghihintay? Maghihintay po ba itong ating mga lokal at mga dayuhang investor na sa 2028 mariresolve ba itong political problem na ito? Ang nangyari mo kasi sa atin ngayon, sa totoo lang, ay tinatawag na class conflict. Yung pong clique ni Marcos ay nakikipag-away dito sa clique naman ng Duterte. Ano ang pinag-aawayan nila? Yung control ng resources natin. Control ng resources ng pamahalaan. Bakit? Sapagkat nandun yung pera. Di ba? Nakita ho natin no? Kung paano dambungin o i-plunder, no? ng mga politiko itong ating mga pera. At yung pagpaplanda ng mga pera ay nakasalalay kung very close ka dun sa umahawak ng mga programa ng gobyerno. No? So, yan po kumbaga nagiging isang malaking kitaan. At sila po ay talagang sa totoo lamang po, ako po talagang sobrang nalulungkot. Sa totoo lang. Sapagkat hindi ito dapat nangyayari No, hindi dapat nangyayari dito sa Pilipinas ito. Marami yung magagandang balita na ginagawa ng mga ordinaryong mga Pilipinong mamamayan sa labas po ng bansa natin at sa loob. At ito po lahat ay naninegate all because of these things na ginagawa ng mga politiko at ng mga leader bayan natin. Sila po ay, sabihin na natin ang totoo, nagiging pabigat sila Imbis na sila ay makatulong para mapagaang ito pong burden, no? Economic burden na binabalikat ng halos lahat ng mga Pilipino ngayon, dahil po sa kanilang mga aksyon, sila pa ang nagpapalubog dito sa ating bansa. Sila ang bad news Ngayon, ang tanong, paano mo ngayon susolusyonan yung bad news na yan? No? I feel helpless, sa totoo lamang po. No? Napaka-ideal at napaka-gandang sabihin na, we can change the system if sama-sama tayong magkakaisa tayo, we go out to the streets, and then express our anger, and possibly even march towards Malacanang. Pero anong benefit nun if we march towards Malacanang? If we march towards Malacanang, tayo ba ang dapat at karapat-dapat na pumalit dito sa kasalukuyang dispensasyon? Ano ang pagkakaiba natin sa kanila? Meron ba tayong programa o plataforma de gobyerno na pwedeng ipalit dito sa liderato? Pangalawa, paano ho natin susolusyonan itong napakalawak na korupsyong naganap? Susundin ba natin ang due process na sa mga batas natin sobrang tagal? Kaya due process nga So, meron tayong method or taktika para mapabilis ito. No? Paano yung accountability? Iiwan ba natin yan? 2 taon na lang mga kababayan Kung
Kaya nga ho talagang ah, ang problema, kahit na 2 taon pa lang ho yan, damang-dama na ho ng ating mga kababayan ngayon yung hirap. Kaya pa ba? Kaya pa ba natin? Kaya pa ba nating dunukin itong naganap na panghihiya at sa totoo lang pagwasak dun sa dangal natin bilang isang lahi, isang bansa. Winarak ko ng mga bandarambong na yan yung ating karangalan. Kaya nga po, napakahirap, magiging mahirap para sa pamahalaan na maibalik yung tiwala ng mamamayan kung ang tingin lamang nila ay ganun kasimple. Busalan mo yung bunganga o busalan mo ang boses ng media, 1. Pahinain mo yung civil society, 2. 3. Kung mag-create ka ng isang environment na makakalimot yung mga mamamayan dito sa mga nangyari, 4. Pumunta ka o ipunta mo o igiya mo yung sitwasyon na kung saan ay kahit na masama ang sitwasyon ay walang magagawa yung mamamayan. Yan po yung nagiging nade-develop na perception. Lunukin mo na lang kahit na hindi maganda. Lunukin mo. Ganyan po ba tayo? Bilang pangwakas po, no? Hindi po tayo ganito sa totoo lang. Bakit kamo? Ako'y nakakakita ng pag-asa dito sa ating mga Pilipino, lalo na dito sa henerasyon na ito. Isang halimbawa, no, ewan ko kung nasusubaybayan ninyo si Alex Eala, no, yung tennis star natin, number 49 na po ang rank ngayon sa women's tennis. No? Kung nakita niyo po yung laban niya dun sa isang Croatian yata yun, no, na kung saan sa kabila nung parang imposible na talagang mahabol yung bola ay nahabol pa, no? Ganun po ang resilience ng mga Pilipino. Ganun po ang Pilipinas, no? Minamahal ng karamihan at tayong mga Pilipino ay hindi po agad-agad nawawalan ng pag-asa. Yan po sana ang pakaisipin po natin, no? Gumawa na tayo agad-agad ng solusyon dito sa political squabble na ito or yung class conflict ika nga o yung clique conflict. Kasi isang sa elite lang naman yung nag-aaway. Doon naman sa baba sa atin wala naman nung tayong pag-aaway. Di po ba? Ang mga nag-aaway-away itong mga politiko na nandyan sa taas. At tayo, okay lang sana kung sila na maapektuhan Okay lang sana kung mag-away sila, yung kayamanan nila, kabuhayan nila maapektuhan. Hindi po. Pagkatapos niya mag-away-away, yung iba siguro, mawawalan ng kaunti, ng oportunidad, at yung iba naman na wala sa kulambo, mapapasok sa lumbo. Pero, ang pinaka mas maapektuhan at mismo na maiiwan sa gutter ay tayo. At kung ano man po yung konsekwensya niyan, epekto ng pag-aaway na yan, tayo rin mananagot sa pamamagitan ng sa pamamagitan ng pagtaas ng mga buwis. Makikita na natin yan sa mga susunod na araw. Yan po ang epekto sa atin. Sana, we hope and pray to God na itigin na po ito, no? Itayo po ng Diyos mismo yung isang makadiyos at makabayang pamahalaan, no? At sana po ay pagpalain po tayo ng ating Diyos may kapal. Mag-ingat tayong lahat, no? And let's pray na hindi po ang dulo ng lahat ng mga kaguluhang ito ay ang permanenteng fragmentation, no, ng ating lipunan. We cannot afford it right now. We really can't. No? Dahil maapektuhan talaga niyan severely is our economy. In these times na even the global system is encountering so many problems,
it doesn't benefit us at all, no, na tuloy-tuloy na magkagulo. Pero again, we are championing accountability. Ang hiling natin sa mga nag-aaway na ito, give up nyo na yung mga miyembro nyo ng mga elite na talagang nagnakaw. Talagang throw the book at them. No? Pero not to the point of really seeing the entire system collapse. May mga solusyon pa rin po dyan. Basahin po ninyo yung aking artikulo doon sa currentph.com tungkol dyan. Maraming salamat po at mabuhay po tayong lahat.